Jamal Murray at dalawang best free agents para sa Los Angeles Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May problema naman ang Denver Nuggets at nagdadalawang isip nga sila sa contract extension na ibibigay nila kay Jamal Murray. Ngayong offseason kasi ay eligible na si Murray sa 4-year $209 million maximum contract extension ngayong offseason. Kaya naman ay mananatili ito sa Denver Nuggets hanggang 2028-29 season kapag nagkataon. Na kung hindi man sila magkasundo ay magiging unrestricted free agent na si Jamal Murray pagkatapos ng upcoming season. Nasa 2025 offseason pa nga lang matatapos ang kontrata ni Jamal Murray. Na kung saan ay nag-sign ito dati ng max level rookie extension noong 2019. Kaya naman inaasahan ng Denver Nuggets na madali lang ang magiging negosasyon nila dito kay Jamal Murray. Pero ang $50 million per season daw ay hindi magandang move sa Nuggets. Lalo at sa playoffs at sa katatapos lang na Paris Olympics ay nag-struggle ito. Na nagkaroon nga lang ito ng 40% at 31% shooting beyond the arc. Na sa kanyang 20 points average per game ang pinaka-lowest sa kanyang playoff career. Lalo at nagkaroon din kasi ito ng injury sa kanyang calf at elbow. Nasa 20 games nga lang ang nakakaligtaan ni Jamal Murray per season. At noong nag-champion nga sila noong 2022-23 season ay meron itong 65 games appearance. At nasa 59 games naman last season. Pero kung hahayaan kasi nila na umalis next off season si Jamal Murray, ay wala na silang mahahanap na free agent na katulad nito. Kaya bad move kung hindi nila ito bibigyan ng contract extension. Na malaking bagay nga ang pagkawala ni Bruce Brown sa nakaraang off season. At ngayon naman ay umalis na si KCP sa kanilang kupunan matapos itong mag-sign sa Orlando Magic. Malabo din kasi na pumayag si Jamal Murray sa mas mababang kontrata. Na kung saan ay lalagpas na nga sila sa kanilang salary cap. Lalo at itong si Nikola Jokic ay gagawa ng $50 million per year. At nasa halos $60 million per year naman kapag pinagsama ang kontrata ni MPJ at Aaron Gordon next season. Na next summer nga ay magiging free agent na si Aaron Gordon. Kaya para sa iba ay overpay itong si Jamal Murray. Pero magkaganon pa man ay wala na silang magagawa lalo at eligible na nga si Murray sa 4-year deal $209 million contract extension. Pwera na nga daw kung wala silang gagawin na deal dito kay Jamal Murray ay malaki daw itong palaisipan. Na kung willing ba sila na i-trade si Nikola Jokic or hayaan si Jamal Murray na umalis ng kanilang kupunan. Kaya kailangan na talaga nilang ma-deal done ang contract extension dito kay Jamal Murray. Na isa nga rin ito sa big factor kung bakit sila nanalo ng championship noong 2023. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang dalawa namang free agents na below 25 years old ang edad ang maganda raw makuha ng Lakers. Una na nga ay ang point guard na si Kira Lewis Jr. na may edad na 20 years old. Ito nga ang 13 overall pick noong 2020 NBA draft. Mahahalin tulad nga ang laro niya kay John Wall na sobrang bilis at mataas ang level sa kanyang passing skills. Kaya nga nito makita ang kanyang mga open teammates ng mabilisan. 3 season nga ito na natili sa New Orleans Pelicans bago naman ito napunta sa Toronto Raptors at Utah Jazz. Nasa kanyang 131 regular season NBA games ay nag-average ito ng 5 points, 1 rebound at 1 assist per game. Ang kailangan nga nitong gawin para magstay pa siya sa NBA ay kailangan nitong ma-improve ang kanyang finishing. Meron lang kasi itong 39% sa field. Susunod naman ay itong dati nilang player na si Talen Horton-Tucker na may edad lang na 24 years old. Inaasahan nga sana ito ng Los Angeles Lakers na magiging isang star player kaya mas pinili nila ito kesa kay Alex Caruso noon. Pero hindi nga naging maganda ang sophomore season nito sa Lakers. Kaya naman ay na-trade din ito papunta ng Utah Jazz. Nasa kanyang 207 regular season NBA games. Ay nag-average ito ng 9 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Kailangan nga ni THT na ma-improve ang kanyang perimeter scoring. Na kung saan ay may average lang itong 29% sa kanyang career. Pero bata pa naman si Talen Horton-Tucker at mas mag-i-improve pa ito sa kanyang laro. Lalo at wala pa naman ito sa kanyang prime. Pero kayo mga idol, sino sa dalawa ang dapat kunin ng Los Angeles Lakers?